Welcome sa ating munting sulok ng Deep Macro Analysis, kung saan hihimayin natin ang katotohanang hindi nyo maririnig sa mga mainstream financial news na akala mo ay script ng teleserye. Alam nyo, hindi babagsak ang Amerika dahil lang sa mga nakikita nyo sa balita araw-araw o dahil may ilang regional banks na nalugi at nag-file ng bankruptcy. Hindi rin ito dahil sa mga technical corrections sa stock market na paboritong pag-usapan ng mga feeling experts sa TikTok. Ayon sa kasaysayan ng finance, ang mga totoong nakakamatay na dagok ay laging nanggagaling sa mga lugar na hindi inaasahan doon sa mga blind spots ng sistema na akala natin ay ligtas. Ngayon, hindi tayo mag-uusap tungkol sa mga mababaw na indicators. Magsasagawa tayo ng isang malalim na surgery sa bituka ng Wall Street kung saan kasalukuyang namumuo ang isang dambuhalang shadow debt tumor. Ang bukol na ito ay hindi nakikita sa mga balance sheet ng mga tradisyonal na bangko kundi nakatago sa isang masalimuot na network na kung tawagin ay private credit. Isang financial time bomb ito na nagkakahalaga ng 3 trilyong dolyar, tahimik na nagka-countdown sa dilim at malayong-malayo sa paningin ng mga ordinaryong retail investors na busy sa pag-abang ng susunod na meme coin. Ang layunin natin dito ay balatan ang bawat layer ng bulok na sistema para maintindihan nyo na hindi ito simpleng 2008-style banking crisis, kundi isang bagong mutation ng panganib na mas matindi, mas mapanira at kayang wasakin ang buong ekonomiya nang walang babala hanggang sa huli na ang lahat. Tingnan natin ang unang paradox, isang malinaw na sintomas na pilit na dinededma ng merkado. Sa labas, ang S&P 500 ay panay ang basag ng record high, ang unemployment rate ay mukhang okay naman, at ang mga macro reports ay nagpipinta ng isang perpektong soft landing na parang fairy tale. Ang balat ng ekonomiya ay mukhang makinis at malusog. Pero kung gagamit ka ng microscope at titingnan ang loob ng mga dambuhalang asset management firms, ibang kwento ang makikita mo. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakikita na natin ang mga liquidity gates na biglaang isinasara. Ang mga red warning lights ay nagwawala na sa mga boardrooms ng mga higanting institusyon. Sa harap ng kamera, sinasabi nila sa mundo na under control ang lahat pero ang kanilang mga kilos ay kabaligtaran ng kanilang mga matatamis na salita. Kapag ang daloy ng puhunan ay nagsimulang mamuo na parang dugo na nagbabara, ang natural na reflex ng mga financial giants na ito ay protektahan ang kanilang sarili kahit kailangan pang putulin ang sariling mga paa para maisalba ang puso. Dito tayo dapat magtanong, kung talagang immune at malusog ang sistema gaya ng sabi ng Federal Reserve, bakit may mga emergency tourniquets na palihim na kinakabit sa pinakamalalim na bahagi ng Wall Street? Kapag ang mga pinakamalalaking pangalan sa mundo ng finance gaya ng BlackRock, Blackstone o Blue Owl ay nagsimula ng maghigpit ng liquidity at magtayo ng mga harang para hindi makapag-withdraw ang mga tao, hindi na yon basta-bastang ingay lang. Ang mga institusyong ito ay may hawak na trilyong-trilyong dolyar at may access sa mga pinaka-exclusive na data na hindi man lang masisilip ng mga ordinaryong tao. Ang pag-activate nila ng mga gating clauses o ang pagbabawal sa pag-withdraw ng pera ay parang isang ospital na biglang ni-lockdown ang lahat ng exit. Dito papasok ang tanong na buhay at kamatayan ang nakataya. Kung ang kanilang private credit portfolios ay talagang ligtas at kung ang mga kumpanyang nangungutang sa kanila ay nagbabayad naman ng tama, bakit kailangang isara ang pinto? Bakit kailangang pigilan ang mga investors na kunin ang sarili nilang pera? Ang masakit na katotohanan, alam nila na kapag hinayaan nilang bukas ang pinto, magkakaroon ng isang bank-run version sa private market. Ang totoong halaga ng mga assets sa loob ng mga funds na ito ay hindi kayang ibenta agad sa presyong nakasulat sa kanilang mga libro. Ang pagsasara ng pinto ay isang tahimik na pag-amin na ang liquidity, ang oxygen ng financial market ay paubos na sa mga madidilim na sulok na ito. Mula sa mga kakaibang sintomas na ito, kailangan nating itutok ang ilaw ng katotohanan sa gitna ng kwento. Ang bagay na kasalukuyang naiipit at naghihingalo sa ilalim ng makintab na balat ay hindi lang basta ilang venture capital funds o mga sawing startups. Mas malaki ito.
Pinag-uusapan natin ang buong ecosystem ng private credit market, isang dambuhalang capillary credit network na nagkakahalaga ng halos 3 trilyong dolyar. Para mas maintindihan nyo, ang 3 trilyon ay mas malaki pa sa GDP ng karamihan sa mga bansa sa mundo, kasama na ang mga ekonomiya gaya ng UK o France. Ito ay isang dambuhalang nilalang, isang shadow banking system na lumaki ng husto at lumampas na sa kontrol ng mga regulators. Noong nakaraang dekada, nang higpitan ng gobyerno ang mga patakaran sa mga tradisyonal na bangko sa pamamagitan ng Dodd-Frank Act, hindi nawala ang ruiro o risk. Lumipat lang ito mula sa liwanag patungo sa dilim, mula sa mga bangkong binabantayan ng maigi patungo sa mga invisible na private credit funds. At ang paglipat na ito ng mapanganib na puhunan ang lumikha ng pinakamalaking shadow debt tumor sa kasaysayan ng modernong finance. Ipaliwanag natin ang mekanismong ito sa pinakasimpleng paraan. Pagkatapos ng 2008 crisis, ang immune system ng ekonomiya ang mga tradisyonal na bangko ay naging sobrang praning at konserbatibo. Hinigpitan nila ang pagpapautang at tinanggihang bigyan ng financial blood ang mga kumpanyang medyo risky, lalo na ang mga medium-sized companies o yung mga leverage buyouts ng mga private equity funds. Nang umatras sa mga bangko, nagkaroon ng malaking vacuum at alam naman natin na ang kalikasan ay ayaw ng bakanting espasyo. Ang mga higanting funds at alternative asset managers ang pumalit bilang mga artificial hearts. Direktang nagbobomba ng dugo sa mga kumpanyang ito, nagpapautang sila ng direkta nang hindi na dumadaan sa bangko. Bilang kapalit sa pagtanggap ng mas mataas na risk, nagpataw ang mga funds na ito ng floating interest rates na kung minsan ay abot langit ang taas na nagbibigay sa kanila ng double-digit returns. Sa mundong gutom sa kita, ang 10% hanggang 15% na profit kada taon ay parang isang malakas na dose ng dopamine, nakaka-addict at nakakaakit ng trilyon-trilyong dolyar mula sa mga pension funds, university endowments, at mga global investors na nagunahan sa matamis na bitag na ito. Dito na nating tatanggalin ang maskara ng sistema. Bakit ang 3 trilyong dolyar na ito ay parehong dambuhala at sobrang delikado? Dahil gumagalaw ito sa isang environment na halos walang regulatory immune system. Hindi gaya ng mga public corporate bonds kung saan ang presyo ay nakikita bawat segundo at ang lahat ng financial info ay kailangang transparent. Ang mga private credit loans ay mga sikretong kasunduan lang ng dalawang panig. Ang halaga ng mga utang na ito ay hindi mark-to-market o binabase sa totoong presyo sa merkado, kundi mark-to-model o binabase sa sariling math model ng mga nagpapautang. Ang tawag nga ng mga sarkastikong tao sa finance dito ay mark-to-myth o pagpresyo base sa ilusyon. Kapag ang isang kumpanya ay nagsisimula ng mabulok, walang warning signal na lumalabas sa mga ticker tape. Ang mga lugi ay nakatago sa loob ng mga internal valuation reports. Lumilikha ito ng ilusyon ng stability. Ang kawalan ng volatility ay hindi nangangahulugang walang risk. Ibig sabihin lang nito ay naiipon at naiipit ang risk sa ilalim ng sobrang taas na pressure. Naghihintay lang ng araw na sasabog ito. Ang kawalan ng transparency na ito ang perpektong cover para sa debt bomb. Ngayong nailatag na natin ang laki ng shadow debt tumor, kailangan nating itanong bakit ngayon lang ito nagsisimulang magkaroon ng mga lamat. Hindi naman bigla-biglang nagkakaroon ng multiple organ failure ang isang sistema nang walang dahilan. Naipit ito sa dalawang panig, isang death grip ika nga. Sa unang panig, nandyan ang interest rate environment. Ang buong business model ng private credit ay itinayo at lumago sa panahon ng cheap money noong ang interest rates ay halos zero. Sa panahong iyon, ang cost of capital ay sobrang baba kaya kahit ang mga pinakabulok na kumpanya ay kayang mangutang para pambayad sa lumang utang, parang mga zombies na naka-life support. Ang mga private loans na ito ay karamihang floating rate. Nang simula ng Federal Reserve ang kanilang pinaka-agresibong rate hike campaign sa modernong kasaysayan na nagtulak sa rates sa higit 5%, hindi nila sinasadyang hinigpitan ang sakal sa leeg ng mga kumpanya. Bigla, ang bayad sa utang ng mga kumpanyang ito ay dumoble o nagtriple pa.
Ang oxygen na nagpapanatili sa kanilang buhay ay biglang naputol, kaya ang mga kumpanya ay nalulunod na sa financial suffocation. Sa kabilang panig naman ng sipit, nandyan ang paghina ng daloy ng dugo sa macroeconomy. Hindi lang tumaas ang cost of borrowing, kundi humina rin ang kakayahan ng mga kumpanya na gumawa ng cash flow dahil ang mga consumers ay naghihigpit na ng sinturon at lumalamig na ang ekonomiya. Ito ay isang math equation na walang solusyon. Ang cost of input interest ay tumataas ng exponential, habang ang output revenue ay flat o bumabagsak. Ibig sabihin, ang private credit system na ito ay mabubuhay lang kung at tanging kung ang dalawang kondisyon ay sabay na mangyayari. Dapat mura ang pera at dapat malakas ang economic growth. Kapag ang dalawang macro conditions na ito ay sabay na nagbago, ang buong financial miracle ay magsisimulang magpakita ng malalalim na lamat. Wala nang sapat na cash ang mga kumpanya para magbayad ng interest. At dito na papasok ang isang nakakalasong medical trick na kung tawagin ay PIK o Payment in Kind. Imbes na magbayad ng cash na interest, hinahayaan ng mga funds sa mga kumpanya na idagdag na lang ang interest sa mismong principal na utang. Parang gumagamit ka lang ng credit card para pambayad sa isa pang credit card. Ang tubo ay nagkakaroon din ng tubo at ang shadow debt tumor ay patuloy na lumalaki sa paraang peke, tinatago ang pagkabulok na nangyayari sa loob. At ngayon, papasok na tayo sa pinaka-plot twist ng macro script na ito. Karamihan sa mga nanonood at mga investors sa public market ay iniisip na ang artificial intelligence o AI ay isang mahiwagang teknolohiya, isang growth engine na magliligtas sa ekonomiya at lilikha ng mga trilyong dolyar na kumpanya gaya ng Nvidia. Pero sa madilim na mundo ng private credit, ang AI ay nagiging isang mapanirang virus na direktang umaatake sa immune system ng utang. Para maintindihan ito, kailangan nating tingnan ang portfolio ng mga private credit funds. Sa mga nakaraang taon, nagbuhos sila ng dambuhalang pera sa mga B2B SaaS software as a service companies. Bakit? Dahil paborito nila ang recurring revenue model, ang katapatan ng mga customers, at ang matataas na profit margins. Tingin nila sa mga software companies na ito ay mga perfect money printing machines, ang mga pinakamalusog na cells na kayang bumuhat sa dambuhalang utang kahit sobrang taas ng valuation. Pero ang biglaang pagsulpot ng generative AI ay yumanig sa mismong pundasyon ng money printing machine model na iyon. Ang mga kumpanya sa buong mundo ay nahaharap ngayon sa pressure na mag-optimize ng gastos. Kapag nire-review nila ang kanilang IT budgets, nare-realize nila na ang daming tradisyonal na SaaS software mula sa HR management, customer service, hanggang sa coding ay pwedeng palitan o mas mapaganda pa ng mga AI cores sa halagang kakarampot lang. Ang mga software contracts ay kinakansela at ang retention rates ay bumubulusok. Ang revenue ng mga kumpanyang nangungutang na siyang tanging collateral para sa mga dambuhalang private credit loans ay nagsisimulang humina at magkaroon ng malalang lamat. Ibig sabihin, ang teknolohiyang sinasabi ng mundo na bright future ay siya palang mitsa na magpapasabog sa debt bomb. Pinapatay ng AI ang cash flow ng mga software companies kaya hindi na nila mabayaran ang kanilang mga high-interest loans. Isang malupit na biro ng kasaysayan, ang ebolusyon ng teknolohiya ang siyang magiging death sentence ng lumang debt structure. Sa puntong ito, ang kwento ay hindi na lang tungkol sa ilang software companies na naghihirap. Kapag ang pagkabulok ay kumalat na, kailangan nating harapin ang panganib ng cross-infection, isang systemic crisis. Sa isang financial body na dikit-dikit ang lahat, ang pagbagsak ng isang grupo ng cells ay magti-trigger ng chain reaction. Kapag ang mga kumpanya ay hindi na makagawa ng cash flow pambayad ng utang, ang mga private credit funds ay magsisimula ng makakita ng mga unang bad debts. Sa simula, kaya pa nilang gumamit ng accounting tricks para itago ito. Pero kapag ang default rate ay lumampas na sa threshold ng immune system, lalabas at lalabas ang katotohanan. Ang mga institutional investors, yung mga nagbuhos ng pera sa mga funds na ito, ay magsisimula ng makaamoy ng kamatayan. Ang survival instinct ay mangingibabaw at sabay-sabay silang magpapadala ng withdrawal requests. At dito na magsisimula ang totoong liquidity disaster.
Parang lahat ng pasahero sa isang lumulubog na barko ay nag-uunahan sa iisang maliit na lifeboat. Para mapigilan ang tuluyang pagbagsak, mapipilitan ng mga fund managers na gamitin ang kanilang huling sandata, ang pag-lock ng mga liquidity gates. Tatanggihan nilang ibalik ang pera sa mga investors. Pero ang kilos na ito ang pinakamalalang catalyst para sa isang crisis of confidence. Sa mundo ng finance, ang tiwala ay isang invisible na asset pero ito ang may pinakamataas na halaga. Kapag nawala ang tiwala, ang bilis ng pagkalat ng panic ay mas mabilis pa sa kahit anong paliwanag o intervention. Kapag ang mga private credit funds ay nakalak na, ang mga investors na kailangan ng cash ay mapipilitang mag-sell off ng iba nilang liquid assets, gaya ng mga stocks sa public market o government bonds. Lilikha ito ng isang wave ng selling na kakalat mula sa private market patungo sa public market. Ang krisis ay hindi nagsisimula sa isang malakas na pagsabog sa balita. Nagsisimula ito sa nakakatakot na katahimikan ng mga pintong isinasara sa dilim. Kinukulong ang puhunan at sinasakal ang pag-asa. Dito na natin itataas ang antas ng kwento mula sa ruwiro ng mga elite sa Wall Street patungo sa isang national financial security crisis. Sa sentro ng economic nervous system, ang Federal Reserve, ang central brain, ay halos naiipit na sa isang sitwasyong walang labasan. Responsibilidad ng Fed na ayusin ang tibok ng puso ng ekonomiya, pero ang kanilang mga tools ay masyadong krudo para ayusin ang isang masalimuot na debt tumor gaya nito. Suriin natin ang dalawang nakakalason na senaryo na kinakaharap ng Fed. Scenario 1. Kung magpanik ang Fed sa panganib ng pagbagsak ng private credit market at magdesisyon silang mag-cut ng rates ng maaga para bombahan uli ng oxygen ang sistema, anong mangyayari? Ang inflation ng halimaw na kakapaamo lang ay muling babangon mula sa abo. Ang presyo ng bilihin, pagkain at kuryente ay sasabog uli. Wawasakin ang purchasing power ng milyon-milyong mamamayan. Ang pagliligtas sa mga fund managers sa pamamagitan ng pagpapahirap sa mga mahihirap sa inflation ay isang political at social suicide. Sa kabilang banda, tingnan natin ang scenario 2 kung manindigan ng Fed sa kanilang higher for longer na stance para tuluyang patayin ang inflation. Ano ang resulta? Ang $3 trilyong na private debt sector ay patuloy na masasakal. Ang mga kumpanya ay mamamatay ng maramihan, hihilahin pababa ang mga credit funds at sa huli, maglalaho ang trilyon-trilyong dolyar na assets mula sa mga pension funds, ang perang pinaghirapan ng mga manggagawa para sa kanilang pagtanda. Ibig sabihin, ang Amerika ngayon ay hindi lang nahaharap sa isang mechanical debt problem, kundi nalulunod na sa isang policy space crisis. Lahat ng galaw ay may kapalit na pinsala. Ang pagliligtas sa isang panig ay nangangahulugang pagsunog sa kabilang panig. Ang Fed ay parang nagsasagawa ng surgery sa isang shadow debt tumor gamit ang isang mapurol na kutsilyo sa dilim at walang anesthesia para sa totoong ekonomiya. Kahit anong maliit na pagkakamali sa pag-compute ng interest rate dosage ay pwedeng magtulak sa buong financial ecosystem sa point of no return. Ngayon, kailangan nating ibaba ang tingin mula sa mga bilyong dolyar na funds patungo sa maputik na realidad ng buhay, ang Main Street. Maraming nag-iisip. Nahayaan mo na ang Wall Street, hindi naman apektado ang ulam ko dyan. Isang nakamamatay na pagkakamali ang pag-iisip na iyan. Ang ekonomiya ay iisang katawan. At kapag ang puso na nagbobomba ng dugo ay nagkaproblema, ang mga kamay at paa ang unang makakaramdam ng lamig ng kamatayan. Kung ang private credit debt na ito ay sumabog, ang mga kumpanyang nawalan ng puhunan ay mapipilitang gumamit ng pinakamalupit na paraan, ang mass layoffs. Milyon-milyong manggagawa na nagtatrabaho sa mga kumpanyang hawak ng private equity ang mawawala ng trabaho sa loob lang ng isang gabi. Kapag nawalan ng kita ang mga tao, ang consumer demand ang main engine na bumubuo sa 70% ng GDP ng Amerika ay guguho. Ang mga housing loans, car loans at credit cards ay magsisimulang mag-default ng sunod-sunod, lilikha ng isang self-reinforcing recession loop. Hindi lang doon titigil, dahil ang epekto ay kakalat sa bawat sulok ng asset market. Ang stock market, na kasalukuyang lumilipad sa mga pakpak ng AI hype,
ay haharap sa isang malupit na repricing kapag bumagsak ang corporate profits at ang mga funds ay nag-panic sell para magkaroon ng liquidity. Ang commercial real estate market na naghihingalo na dahil sa work-from-home trend ay makakatanggap ng huling dagok kapag ang mga utang ay hindi na ma-refinance. Kahit ang consumer credit para sa mga ordinaryong tao ay magiging sobrang mahal at mahirap makuha dahil ang mga bangko ay magtatago na sa kanilang defensive shells. Ang mga ordinaryong tao ay magugulat na lang. Hindi pala ito isolated na crisis na mga nakasuit sa Wall Street. Sa larong ito ng finance, ang kita ay laging privatized at tinatago sa mga offshore funds, pero ang ruwiro at lugi ay laging socialized. Ang bill para sa 3 trilyong dolyar na parte na ito ay ipapadala ng diretsyo sa bulsa ng working at middle class sa pinakamalupit na paraan. Kung palalawakin natin ang ating pananaw sa labas ng Amerika, mas magiging madilim ang litrato. Ang Amerika ay hindi isang isla. Ito ang pumping heart na humihigop at naglalabas ng puhunan sa buong mundo. Kapag ang sentrong ito ay nyanig ng malakas, isang hindi maiiwasang physical phenomenon ang mangyayari, ang black hole effect ng US dollar. Kapag tumaas ang risk, ang mga global investors ay magpapanic at kukunin ang kanilang pera mula sa mga emerging markets gaya ng Pilipinas o Vietnam para itago sa mga safe assets sa Amerika gaya ng government bonds. Ang capital flight na ito ay magbibigay ng dambuhalang pressure sa exchange rates. Ang mga local currencies sa Asia ay mawawalan ng halaga. Mapipilitan ang mga central banks na ubusin ang kanilang foreign reserves o itaas ang kanilang sariling interest rates para protektahan ang kanilang pera kahit na kailangan ng kanilang ekonomiya ng stimulus. Ibig sabihin, ini-import nila ang paghihigpit ng sinturon mula sa Amerika. Ang 3 trilyong dolyar na private debt crisis na ito ay hindi lang nakakulong sa mga skyscrapers ng New York. Ang shockwaves nito ay tatawid sa mga karagatan at wawasakin ang financial structures ng mga bansang libu-libong milya ang layo. Ang presyo ng mga imported na bilihin ay tataas dahil sa pagbagsak ng palitan ng pera na magpapasiklab sa inflation sa mga developing countries. Ang mga local interest rates na pilit na itinaas ay sasakal sa real estate at stock markets sa Asia. Ang cost of living ng mga tao sa Manila, Bangkok o Ho Chi Minh ay tataas ng walang katarungan dahil lang sa isang maling valuation algorithm ng kung sinong private credit fund sa Wall Street. Ito ang malupit na koneksyon ng modernong financial capitalism. Ang isang bahing ng shadow credit system sa Amerika ay pwedeng maging malalang pneumonia para sa buong global supply chain at financial markets. Walang bansa ang ligtas kapag ang global capillary credit network ay nalason na. Para mas maintindihan kung bakit ang bombang ito ay matagal na nakatago, kailangan nating himayin ang isang konsepto, ang covenant-light loans. Dati, kapag nagpapautang ang bangko, mayroon silang makapal na pader ng mga financial conditions o covenants. Kapag ang kita ng kumpanya ay bumaba sa isang level, may karapatan ng bangko na makialam agad, bawiin ang utang o i-restructure ito. Parang isang early warning system na nakakadetect ng cancer sa stage 1 pa lang. Pero sa panahon ng private credit boom, para makipag-agawan sa mga malalaking deals, binitawan ng mga higanteng funds ang mga sandatang ito. Nagpautang sila ng covenant-light mga utang na halos walang mahigpit na kondisyon. Ang kumpanya ay pwedeng malunod na sa utang, pwedeng negative na ang cash flow, pero hanggat nakakahanap sila ng paraan na magbayad ng minimum interest, kahit pautang uli ang pambayad via PIEC sa papel, ang utang na iyon ay healthy pa rin. Ang kawalan ng mga proteksyong ito ay lumikha ng isang lag time na nakakamatay sa pagitan ng totoong paghihirap ng kumpanya at ng pag-record ng lugi sa libro ng fund. Hinahayaan ito mga zombie companies na manatiling buhay kahit patay na dapat sila. Inuubos ang resources ng ekonomiya imbes na hayaang mag-file ang bankruptcy para magkaroon ng bagong simula. Ito ang classic na extend and pretend sa finance. Ayaw ng mga asset managers na mag-record ng bad debt dahil bababa ang kanilang performance, mawawalan sila ng malalaking management fees at magpapanik ang kanilang mga investors. Kaya pinipili nilang magbulag-bulagan, i-extend ang utang, bombahan ng konting artificial oxygen at magdasal na sana ay gumanda na ang ekonomiya.
Pero ang pag-asa ay hindi isang investment strategy. Ang pagtatago ng bukol ay hindi nagpapakawala dito. Ginagawa lang nitong mas malalim ang pag-metastasize ng shadow debt tumor sa mismong buto ng financial system. Sinisigurado na kapag sumabog ito, ang pinsala ay magiging total destruction. Hindi pa doon nagtatapos. Dahil ang structure ng 3 trilyong dolyar na bombang ito ay may isa pang layer ng ruwiro, ang leverage on leverage. Ang mga private credit funds ay hindi lang pera ng investors ang ginagamit. Para mapataas ang kanilang IRR o kita at magbukhang magaling sa mata ng merkado, ginagamit nila ang mga utang na pinautang nila bilang collateral para mangutang uli sa mga malalaking bangko. Ang tawag dito ay NAV loans o fund finance. Isipin niyo ang kabaliwan ng structure na ito. Isang basurang kumpanya ang nangutang sa isang shadow fund. Ang shadow fund naman ay kinuha ang promissory note ng basurang kumpanya at ginamit itong sangla para mangutang sa isang central bank. Isang domino ng utang na nakapatong sa isa't isa ng napakadelikado. Kapag ang original na kumpanya ay nag-default, ang halaga ng collateral ay guguho. Dito na magpapanik ang malaking bangko at maglalabas ng margin call sa credit fund. Mapipilitan ang fund na mag-panic sell ng assets para pambayad sa bangko. Ang private debt bomb ay opisyal na magpapasabog sa tradisyonal na banking bomb. Isang depensa na laging sinasabi ng mga taga Wall Street ay, ang aming portfolio ay diversified sa libu-libong kumpanya kaya kalat ang risk. Pero sa isang systemic crisis, ang diversification ay isang mathematical illusion lang. Kapag ang interest rates ay nananatiling mataas at ang purchasing power ng ekonomiya ay tuyot na, lahat ng kumpanyang may malaking utang ay tatamaan ng parehong lason. Ang interest rate ay hindi namimili ng industriya. Ito ay parang radiation na tumatagos sa kahit anong armor. Kapag ang cost of capital ay nag-triple, ang isang software company, isang retail chain, o isang private hospital ay pare-parehong dudugo ang cash flow. Ang correlation ng mga assets sa private credit portfolio na akala natin ay mababa sa panahon ng kapayapaan ay biglang magiging 1.0 sa panahon ng giyera. Lahat ng cells ay mabubulok ng sabay-sabay. Sa oras na iyon, ang diversification ay hindi makakatulong para bawasan ang risk. Sinisigurado lang nito na kasama ka sa bawat bago ng tren na nahuhulog sa bangin. Sa bawat financial crisis, ang math ang nag-aayos ng entablado, pero ang psychology ang siyang nagpapabagsak ng kurtina. Ang pagbagsak ng 3 trilyong dolyar na private credit market ay hindi mangyayari sa isang smooth na linya, kundi isang biglaang non-linear collapse na dala ng herd panic. Ilagay niyo ang sarili niyo sa sapatos ng isang pension fund manager na may hawak na bilyong dolyar na mga manggagawa. Nakikita mong nililimitahan ng Blackstone ang withdrawals, nababasa mo ang mga report tungkol sa paghina ng cash flow ng mga software companies dahil sa AI, at na-realize mo na ang mga utang ay pinipresyuhan base sa tiwala imbes na totoong cash flow. Ang takot ay lalamunin ang kasakiman. Ayaw mong ikaw ang huling matira sa loob ng nasusunog na kwarto. Magpapadala ka ng withdrawal request. Pero daan-daang iba pang institusyon ang nakaisip din yan. Isang karera patungo sa pinakamaliit na exit door sa mundo ang magsisimula. Ang psychological panic na ito ang tuluyang maglalantad sa masakit na katotohanan tungkol sa peking liquidity ng private market. Ang sistema ay hindi namamatay dahil wala itong assets sa papel. Namamatay ito dahil naubos na ang pasensya at tiwala ng tao. Isa pang trahedya ng structure na ito ay ang blind spot ng mga regulators. Ang SEC o ang Fed ay may mga sopistikadong tools para bantayan ang kalusugan ng mga commercial banks. Mayroon silang stress tests at capital requirements. Pero sa mundo ng private credit, ang paningin nila ay nakaharang sa isang legal na pader. Ang mga credit funds na ito ay gumagalaw bilang mga business development companies o closed-end fund structures na hindi tumatanggap ng deposito mula sa publiko, kaya nakakalusot sila sa mga mahihigpit na regulasyon. Ang regulator ay parang isang doktor na sinusubukang i-diagnose ang isang delikadong tumor pero hindi pinapayagang gumamit ng MRI o X-ray. Kaya lang nilang kumuha ng pulso sa pulsohan ang public market
at manghula tungkol sa pagkabulok na nangyayari sa loob ng tiyan ang private market. Ang kawalan ng kakayahan sa pagbabantay na ito ang sumisigurado na kapag sumabog ang krisis, ang mga policymakers ay magugulat at mahuhuli sa kanilang reaksyon. Kaya, ano ang magiging huling patak na magpapaapaw sa baso? Ano ang mitsa na magpapasabog sa 3 trilyong dolyar na bombang ito? Maaring hindi ito isang dambuhalang macro event, kundi isang maliit pero simbolikong credit event. Isang SaaS software company na dati ay bilyon ang valuation, suportado ng isang sikat na private equity fund, ang biglang magdedeklara ng bankruptcy dahil hindi na kayang bayaran ang floating debt nito at dahil tuluyan ng pinatay ng AI ang kanilang customer base. Ang private credit fund na nagpautang ay mapipilitang mag-record ng total loss. Kakalat ang balita. Ang mga katulad na utang sa portfolio ng iba pang funds ay biglang pagdududahan ng merkado. Ang mga credit rating agencies ay magpapanik at magbababa ng ratings ng mga utang. Ang mga margin calls mula sa malalaking bangko ay bubuhos sa mga shadow funds. Ang mga liquidity gates ay sabay-sabay na magsasara sa buong mundo. Isang death spiral ang mabubuo. Magbebenta ng assets para magka-cash. Bababa ang presyo ng asset, lalabag sa margin loan terms, mas matinding pagbebenta. Kapag ang spiral na ito ay umabot na sa sukdulan, wala nang makakapigil dito. Ang economic consequences ng death spiral na ito ang magbabago sa mapa ng finance sa susunod na dekada. Masasaksihan natin ang pinakamalupit na paglilinis simula noong dot-com era. Libu-libong zombie companies na umaasa lang sa madaling utang ang mawawalis. Ang prosesong ito ng creative destruction, kahit kailangan sa long term, ay lilikha ng isang dambuhalang recession hole sa short term. Ang unemployment rate ay hindi tataas ng dahan-dahan, kundi tatalon ng malalaking hakbang kapag ang mga private equity funds ay nag-utos na ng malawakang liquidation. Ang Federal Reserve sa oras na iyon ay maiipit sa pader, mapipilitang mag-policy U-turn ng may kahihiyan. Mag-cut ng interest rates pabalik sa zero at simulan uli ang money printing machine QE para isalba ang sistema. Pero sa pagkakataong ito, ang pagbuhos ng pera ay may kasamang malupit na kapalit. Ang tiwala sa dolyar at sa kapangyarihan ng Fed ay malubhang masisira. Ang stagflation, ang pinakamalalang multo ng economics, ay magpapakita. Ang ekonomiya ay nasa malalim na recession habang ang presyo ng bilihin ay sumasabog dahil sa perang inimprenta para sa bailout. Ang pagbagsak ng 3 trilyong dolyar na utang na ito ay hindi lang titigil sa mga financial numbers. Magti-trigger ito ng isang malalim na geopolitical shift. Sa loob ng maraming dekada, ang kapangyarihan ng Amerika ay tinayo sa pundasyon ng isang capital market na pinakamalalim, pinakaliquid at pinakaligtas sa mundo. Ito ang ultimate safe haven. Pero kapag ang sentro ng market na iyon, ang shadow credit system, ay nalantad na isang dambuhalang kasino na walang kontrol, ang tiwala ng mga international creditors ay mayayanig. Ang mga bansang may malalaking foreign reserves, lalo na sa Asia at Middle East, ay bibilisan ang proseso ng de-dollarization. Marirealize nila na ang pagtali ng kapalaran ng kanilang bansa sa isang sistema ng utang na punong-puno ng mga private credit bombs ay isang ruwiro sa national security na hindi na matatanggap. Ang private credit crisis, sa isang kakaibang twist, ay maaaring siya pang maging catalyst na magpapabilis sa pagtatapos ng era ng cheap money at ng absolute dominance ng US dollar. Kaya, nasaan na tayo sa timeline ng bombang ito? Ang pinakamahalagang bagay na dapat maintindihan ng isang macro investor ay ito. Ang krisis ay hindi isang on-off switch. Ito ay isang proseso ng unti-unting pagkabulok ng structure hanggang sa lumampas sa tipping point. Ang Amerika ngayon ay maaaring hindi pa nasa mismong sandali ng total collapse. Ang mga malalaking funds ay gumagamit pa rin ng lahat ng financial tricks at political connections para sa extend and pretend, sinusubukang huwag tuluyang isara ang mga liquidity gates. Ang ekonomiya ng Amerika ay nagpapakita pa rin ng matinding resistance salamat sa dambuhalang deficit spending ng gobyerno. Pero tayo ay nasa loob na ng isang danger zone.
Ang manipis na yelo ng stability ay nagkakabitak-bitak na sa ilalim ng bigat ng 3 trilyong dolyar na high-interest debt. Ang isang financial system na nakabase sa sobrang utang, walang transparency at inaatake ng pagbabago ng technology mula sa AI core ay isang sistemang walang margin of safety. Sa ganitong sitwasyon na parang gitara na sobrang higpit ng kuwerdas, kailangan na lang ng isa pang shock, maaaring bigla ang pagtaas uli ng inflation na pipilit sa Fed na itaas uli ang rates, maaaring isang geopolitical conflict na puputol sa supply chain o simpleng isang malaking credit fund na hindi sinasadyang mailantad ang totoong lugi. Ang shadow debt na ito ay agad na magbabago mula sa isang tahimik na ruiro patungo sa isang hayagang krisis sa lahat ng front page. Ang pagbabago mula sa fake stability patungo sa total panic ay mangyayari sa bilis ng liwanag, walang ibibigay na tsansa sa kahit sino na makatakas. Ang mga retail investors na nalalasing pa rin sa pag-akyat ng stock market, naniniwalang laging nandiyan ang Fed para sumaklolo ang siyang sasalo sa lahat ng dumi kapag ang liquidity tsunami ay dumating na. Ang debt tumor ay nandoon na, lumaki na at bumaon na sa bawat sulok ng totoong ekonomiya. Ang tanging kulang na lang ay oras at ang tamang mitsa. Sa pagtatapos ng macro surgery na ito, hindi tayo nagbibigay ng hula tungkol sa katapusan ng mundo. Dahil ang merkado ay laging may mga kakaibang paraan para mabuhay na hindi natin inaasahan. Pero kailangan nating kilalanin ang totoong mukha ng ruwiro. Ang 3 trilyong dolyar na kadiliman ng private credit market ay isang patunay na ang kasakiman ng Wall Street ay laging hahanap ng paraan para mauna sa batas, lilikha ng mga bagong financial monsters. Ang tanong para sa survival ng Amerika at ng buong global financial system ngayon ay hindi ang simpleng sasabog na ba ang bomba, kundi ang tanong na magdedetermina ng ating kabuhayan sa susunod na dekada. May sapat pa bang hidden liquidity ang sistema? May sapat pa bang intervention ang mga central banks? At higit sa lahat, may sapat pa bang bulag na tiwala ang mga tao para patuloy na mapigilan ang pagputok ng bukol na ito? Kapag ang mga liquidity gates ay nagsimula ng sumara at kapag ang AI core ay tuluyan ng winasak ang mga collateral, ang oras para sa pagkukunwari ay paubos na. Salamat sa pakikinig sa ating Deep Macro Perspective. Protektahan ang inyong portfolio bago tuluyang lamunin ng dilim ang lahat.